Corny, maraming salamat sa iyong pagpapaunlak dito sa very hot issue, no? Ngayon, ito yung usapin ng langis, ano? Attorney Al, ano bang pagkaalam mo dito sa issue ng sinasabi nating oil deregulation law? Paano ba nagsimula itong oil deregulation law na ito? Ka-RJ, unang-una nagpapasalamat ako sa pag-iimbita mo sa akin dito para sa paggawa nitong documentary na isa sa isang magagandang proyekto mo. So, balik ako sa tanong mo, no? Ang tanong mo, paano ba ipasa itong batas na oil deregulation law? Yes. Ito ay naipasa noong 1998, no? Republic Act number 8479. Ito yung oil deregulation downstreaming law. Yeah. And ang unang-unang layunin ng batas na to, ang sinasabi nila, ay para magkaroon ng magandang kompetisyon ang mga players sa oil industry at para din sa ultimately benefit o benepisyo ng ating mga bumibili ng krudo. And dahil dito, hindi na rin daw poprotektahan ng pamahalaan ang direktang kontrol sa pagpipresyo ng krudo natin. Teka, attorney, sinasabi mo na dito sa oil deregulation law na batas ay tinanggal na ang kapangyarihan ng estado, ng gobyerno para magdikta o magsabi ng presyo bago ito ibenta. Oo. Ang nangyari kasi nung bago 1998, nung meron pa tayong tinatawag na Oil Price Stabilization Fund. Okay. Okay? Itong Oil Price Stabilization Fund or OPSF, ito ay pinopondohan galing sa tax ng mga tao. So, merong galing na tax sa atin, nilalagay dito sa OPSF, at ito ay ginagamit para ma-maintain ang presyo ng ating mga gasolina, no? Whether it's diesel, it's gasoline, unleaded, or what have you, para hindi nagbabago-bago ng malaki ang presyo. So, kunyari, ikaw ay isang driver, tapos ang presyo kunyari ng crudo ay 10 pesos, no? Pag biglang naging 20 pesos ito, malaking epekto sa'yo. So, itong Oil Price Stabilization Fund will make it sure na hindi ito aangat ng gusto. So, kunyari, sa world market, naging 20 pesos yan, baka ikaw, ang bibayaran lang natin 12 pesos, yung 8 pesos kukunin sa Oil Price Stabilization Fund. Ito, yung before 1998. Naalala ko rin, Attorney Al, nung panahon ng yung tatay ng ating presidente Bongbong Marcos ngayon, nung nagkaroon ng crisis nung 73, world oil crisis din. Itong mga pagpaplano na ginawa ng gobyerno, tulad nitong Oil Price Stabilization Fund, sumisingil ang ating gobyerno ng piso kada litro, at yung piso na yan, nilalagay sa isang malaking alkansya, iniipon yan, at kapag nagbago yung presyo sa world market, daigdigang merkado, sa world market, yung let's say 2 billion or sabihin nating 10 billion peso, gagamitin yung 10 billion peso kung sakaling 25 centavos increase. Instead na mag-increase ng 25 centavos, kukunin dun sa naipon na pondo at yun ay ipantatapal para wag gumalaw itong presyo sa merkado, dahil alam naman ng gobyerno, meron itong domino effect. Kapag gumalaw ang langis sa merkado, apektado na ang mga iba pang tama ba yung ganitong tama ka dyan, ka-RJ, no? Na kapag tumaas ang presyo ng crudo sa world market, apektado lahat nitong mga kaganapan sa ating bansa. Unang-una, tataas ang pamasahe. Pag tumaas ang pamasahe, tataas din ang logistics cost. Ano ba itong logistics? Ito yung ibinabayad mo kung kunyari, ibibiyahe mo yung mga gulay mula sa probinsya, dadali mo sa Maynila, yung mga pagkain, no? So, tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin natin. Pag tumaas ang presyo ng pangunahing bilihin natin, mawawalan ng
purchasing power ang peso at tataas ang inflation. So, talagang magugulo Oo. ang ating Ibig sabihin, bansa. napakaganda nung konsepto ng oil prices na inalis. Ano? Anyway, hindi naman actually galing yan sa pera ng gobyerno. Minanage lang nila yung piso na kinokolekta per liter para pag dumating yung mga sitwasyon na kailangan mag-adjust, hindi mag-a-adjust kung meron pang nandun sa ipunan na malaking basket na yan. No? Napakaganda pala. No? Pero, ang naging layunin kasi ng oil deregulation law, ang sabi nila, mas magiging maganda ang supply ng ating fuel. Tapos daw, magiging mas maganda ang competition in between the players in the oil industry. Pero, nangyari ba yun? kung makikita mo ngayon, ito pa rin malalaking, di ba, oil companies ang namamayagpag, no? Itong the big three, no? Yeah. Nandiyan yung Shell, nandiyan ang Caltex, nandiyan ang Petron. Yung mga maliliit na players, nawawala. Pero ang purpose talaga ng oil deregulation law, para dumami pa yung small players. And to level the playing field. Ika nga, dahil yung magiging presyo nila, depende on the market play. Yeah. So kung gusto mong presyo ito na mataas, hindi itaas mo. Kung gusto mong ibaba, di ibaba mo. Pero kapag ikaw ay umikot ngayon sa mga gasoline station, makikita mo, halos pare-pareho ang presyo. So parang dictated pa din. Nag-uusap. Hindi natin condition ng World Bank at International Monetary Fund after the EDSA. So nagkaroon tayo ng mga pagpapalit ng economic policies ng buong National Economic Development Authority. Kung saan yan yung nakipag-deal dito sa mga sa World Bank, no? Parang sige, Pilipinas, pautahin ka namin. Pero dapat mag-deregulate ka or mag-privatize ka or mag-liberalize ka ng economy. Tama ba ito, attorney? Kasi tayo palaging sumusunod sa mga patakarang pandaigdig, no? At sabi nga, beggars cannot be choosy. So, kung mangungutang tayo sa World Bank, tapos sa International Monetary Fund, kailangan talaga sumunod tayo kung ano yung ibibigay nilang precondition para tayo tulungan. And noong 1986, talagang bagsak ang ekonomiya natin, so kailangan talaga nating sumunod. Pero ngayon, sa nangyayari dito sa hidwaan, no, o yung sinatawag natin na US-Iran war, no, na although nakapag-sign na sila ng peace agreement, itong kahapon lang yata, isinarado uli ang Strait of Hormuz. So, yan ba ay magiging maganda para sa atin na palagi tayong nakadepende sa nangyayari doon? Di ba? Kung ako tatanungin mo, ang opinion ko, baka pwede tayong gumawa ng modern version ng OPSF. Sabihin natin tawagin natin itong Fuel Stabilization Fund. Instead na Oil Price Stabilization Fund, no? Dahil hindi lang ito titingin doon sa presyo. In the Fuel Stabilization Fund, remember, meron tayong excise tax at saka VAT, no? Na yung excise tax na yan, ito yung ginawa nga ngayon na fuel subsidy, di ba? Yes. Pag ikaw ay nagdadrive ng pampublikong sasakyan, less 10 pesos ka. So yung 10 pesos na yun, yun ang ilalagay natin sa Fuel Stabilization Fund. So, di katulad nga nung sinabi mo, kailangan mo ng alkansya, ito hindi lang alkansya, bangko kailangan mo. So, iipunin natin yan dyan, no? And then, let the gasoline stations make their own pricing. So, nagtaas ka ng ganito kalaki. So, depending now on the world market prices, saka ngayon magkikick in yung Fuel Stabilization Fund. Na para hindi masyadong mataas. Okay. So, kukuha ka ng konti para doon. May mga very obvious na nangyari kasi nitong nagkaroon ng sigalot nga itong gera. Immediately after nagkaroon ng unang putok pala ng gera, kinabukasan, nagbago na agad tumaas yung ang presyo. Diba, Attorney Al, meron tayong tinatawag na mga reserves. Yan yung tinatawag nating buffer stock. Ilang araw ba ito? Gaano ba dapat katagal to? Kung nabili nilang mura, bakit the following day? Itong nangyari dyan, no?
pumutok ang giyera February, di ba? 28. February. Pero, ang buffer stock natin, ito, ang nagsabi na rin ito, si Pangulo, di ba? Na good tayo until May 15. Mhm. Okay? So, kung titingnan mo, yung presyo ng buffer stock natin, magmula nung nagsimula ang giyera ng February hanggang May 15, Kaya pa. dapat pareho lang yan. Oo. Hindi dapat yan gumalaw. Oo. Di ba? At pagkatapos niyan, nagkaroon ng importation ng Petron na dumiretso sa Russia, di ba? Tapos nakakuha ng kung ilang toneladang krudo. Yun, again, according to the official statement of the President, good until June 30. Okay. Wala pang June 30 ngayon, di ba? Ah. So, dapat gumalaw lang yan ng minsan. After May 15, gumalaw dapat yan dahil nag-import ang Petron. Until June 30 dapat yan. Ang katwiran po ng kalihim ng Department of Energy dyan sa isang Senate investigation, sinasabi nila oil deregulation law. Ini-invoke na naman nila itong oil deregulation law. Anong tingin mo doon sa statement? Nakita ko yung statement na yan na sa tingin ko mali Dahil ang sabi niya, eto, example na lang natin, binili ko tong crudo na to, 50 pesos. Okay? Bibenta ko sa'yo, may konti akong tubo, tsaka tax. So, 60 pesos na benta ko sa'yo. Pero, tumaas ang presyo sa world market. Ang presyo na sa world market is 70 pesos. So, bakit ko ibibenta sa ito ng 60 pesos? Pagbili ko ngayon ng panibagong import ko, 70 na ibabayad ko. Di lugi pa ako. Kaya ibibenta ko sa iyo ngayon to 80 pesos. Although 60 pesos lang yung original na presyo. Kasi ang sinasabi niya, kailangang ibenta ng mas mataas para itong mga gasoline station meron pambili ng bagong supply. Teka muna. Pwede pala talaga nating mabigyan ng legal remedy. Yung mga sabihin nating abuse of discretion ba ang tawag dyan sa kanilang pwede mo na nga kung pupunta tayo sa ombudsman at kakasuhan mo yan, sabihin na lang natin na na hindi nila ginawa ang kanilang mga dapat gawin, di ba? Neglect of duties yan. Tama. Kasi ang sinasabi mo na ang dapat na ginagawa nila, protect the public interest. Nasa on the regulation law yun, di ba? Yung dapat abot kayang presyo, maayos yung Ibig sabihin, yung hindi naman nasunod lahat yun O yun. Pwede hindi nasunod lahat palang Okay. So, sige. Napakagandang niyan. So, anong tingin mo dito sa ngayon? Meron ng peace deal, dumalo pa nga ang presidente natin sa Russia. Sinasabi, dalawang template doon yung energy security and food security. May pagkakataon ng gobyerno natin na direkta, na government to government bumili. Kung ang market mo 100%, pwede naman siguro para ma-defend yung interest, kahit 20% lang, para may konti tayong panlaban, Bawal ba yun sa oil deregulation kung gobyerno nang gagawa? Hindi. Kasi, ang tingin natin yan, the government can do anything. Hindi ba? Kasi yung oil deregulation it pertains to the players in the oil industry. Na hindi naman kasama ang gobyerno doon. So, including yung pagtatayo ng gobyerno ng mga strategic stockpile for the future. Kasi, whether we like it or not, andyan kumakatok na yung problema ng Taiwan at China. Kapitbahay natin yun. Itong isa, malayo Diba, yung Iran at US na dyan sa Rohor, medyo malayo yan, Pero ito katabi natin. So, yung strategic itong setup na ito with kahit sinong bansa na willing maging partner ng gobyerno para makusyon itong mga impact na ito at karoon nga tayo ng energy security. Anong take mo dyan sa ganyang? Dapat kasi meron tayong comprehensive national security program. Ang energy security is part of national security yan. Yes. Dahil pag wala kang energy, how can you defend national security? Correct. Di ba? Even food. Wala kang panggasolina sa fighter jet mo. Wala kang panggasolina sa mga truck mo. Yes. So,
That should be Paano part tatakbo yung of the government national agencies security. kung walang ano, di ba? Mm. So, talagang ano yun, para sa kanyang, hindi lang self-preservation, kung hindi innate sa gobyerno, na nasa kanya talaga yung power na yun to not just to protect yung gumaganang bureaucracy, kung hindi for the entire, no? For the entire nation. Yun. Yun nga kasi, dapat talaga unified, comprehensive, whole of government approach ang national security natin. Ang nangyayari kasi, yung national security natin, meron ng isang ahensya, di ba? Na National Security Administration ang nag-iisip niyan. Or kung minsan, in coordination with the Department of Defense. Dapat yan, lahat. Going back dito sa oil deregulation law, papasok ng pirmahan ng peace deal, may announcement nga itong si Department of Energy. Sabi niya, kung magkakaroon ng peace deal agreement, ang sabi niya, 1 taon pa raw, bago bumalik dun sa original price, no, nung February 28. 1 year ang projection niya. And then, nasa height ng visit ang president sa Russia, it's an oil-producing country, no? Nagsabi yung cabinet ng ganong linya, tapos ang presidente nakikipag-usap tungkol dyan sa energy security, parang tinali mo yung presidente, parang paano niya ngayon sasabihin kay President Putin yung energy secretary mo, ganun yung projection. Diba? Parang, anong tingin mo doon? Parang may, iba yung body language talaga. Hindi dapat Hindi dapat. Pinahiya yung presidente. Dapat, kapag biglang bumaba na ang world price, no? Bumaba na rin kagad ang presyo natin. Hindi yung maghihintay pa ng so many number of months. Remember, yung sinabi natin na etong presyo babayaran mo para makaangkat ng panibago? Bumaba na yung presyo So, dapat mas mababa na presyo natin. Pwede ba nating masabi na talagang merong collusion with these oil players and some people dito sa department? Kung ganyan yung hindi na natin dapat sabihin Nakikita naman yun Okay, attorney. Final word, solution tayo. Nabanggit mo na yung dapat meron tayong strategic national security plan. Sige, you have the floor. Yun, magandang araw uli at maraming salamat ka RJ sa paggawa mo nitong documentary na ito. And I hope na this would reach as many people as possible. And in fact, yung message dapat marinig ng lahat, especially those in the government who are responsible for the state of things here in the Philippines now. Number one, dapat they should ensure energy security. And ang tingin ko, itong energy security, pwede lang itong mapatatag kapag meron tayong sariling buffer stock natin. Okay? Maintained by the government itself, not by the individual gas companies. Tapos, dapat meron din tayong fuel stabilization fund na in the future, na yung lahat ng kinokollect natin na excise tax, ilagay natin dyan. Tapos, ang pagtulong dapat ng gobyerno is not always to the vulnerable sector, but it should be for every Filipino, every consumer. Okay? Hindi yung, kasi ito lang yung mga mahihirap, yung mga 4-piece, ito lang bigyan natin ng fuel subsidy. Paano naman itong mga nasa middle class? Di ba? Na nagbabayad talaga ng... Tayo nasa middle class tayo. Di ba? So, ito dapat middle class, hindi rin pinapabayaan. And they should also benefit from the programs given by the government. Hindi lang yung palaging, ito lang nasa laylayan. Okay? Yeah. Tapos, ang pangatlo, dapat maging tayo, yung government policies natin should be stable enough to withstand time. Hindi yung, kasi ito ang gusto ng sekretary ngayon, ito mangyayari. Dapat ito, this should be institutionalized. Na ito dapat ang institutional policy ng Department of Energy. Hindi lang kung ano ang gusto ng present secretary. Okay? And this can be done through direct consultation with the people. Nangyayari kasi ngayon sa gobyerno natin, palagi directives from the top. Pero itong mga tao, hindi nako-consult. But,
ang sinasabi ng ano natin, ng constitution natin, sovereignty resides in the people. Ang feeling ko nga, attorney, no, gusto ko sana i-end na, pero pumasok sa akin yung salitang bihag. Eh. Ano bang tingin mo doon sa salitang bihag na sa kalagayan ng petrolyo? Ito, kung sasabihin mong bihag, hindi ko rin masabing bihag, no? Kasi, hindi naman, meron tayong free will, supposedly. Kasi pag sinabi mong bihag, wala kang free will. Para kang prisoner. Ito, hindi tayo prisoner. Pulubi tayo. So, Mas matindi pa sa bihag. so ito, hindi tayo nire-restrain pero sumusunod tayo kasi pulubi nga tayo. Okay. Okay. Salamat po. Mabuhay. Mabuhay.